Hello po, mapagpalang araw sa inyong lahat, ano? Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po tayo sa tahanan, sa loob ng bahay ni Brother Marlon, ano? Loob ng tahanan. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos, ano? Ang ating tatalakayin, yung tungkol sa kasulatan. Siyempre bilang nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay gumagamit po tayo ng kasulatan. Gaya ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon, siya man ay gumamit ng kasulatan noon sa kanyang panahon. No? Kaya bago man lang tayo papalahot sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, tayo muna ay panandaling manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa na nanonood ng bidyong ito, upang sa ganon makinabang po kaming lahat, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan. Tingnan natin yung panahon na maging ang Panginoong Yesus, gumagamit din naman siya ng kasulatan. Dito sa libro ng Lucas 4, sa 16, pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ayan. Ang Panginoong Yesus po ng panahon niya, gumagamit din po siya ng kasulatan. Bumabasa din siya ng kasulatan. Ano po? Sa 17, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias, binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Yan. Sa 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga maiirap, ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayay ng mga inaapi, sa 19, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi niya, 20, inirolyo niya ang kasulatan. Isinauli sa tagapag-ingat at siya'y nahupo. Yan. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Yan. Ang Panginoong Yesus po pala, gaya ng kanyang kinaugalian, siya'y pumapasok sa mga sinagoga noon sa kanyang panahon. Ano pong nakalagay? Sabi niya sa Lucas 4:16, sulitin lang natin. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga, alam nyo, sa panahon na yan, yung mga sinagoga, ang sinagoga po, yung sa panahon natin, yan ay mga templo. Sa araw ng pamamahinga, sa kaugalian ng mga Hudyo noon, nasa loob sila ng sinagoga at maraming tao. Kaya si Jesus naman, gayon din ang kanyang ginagawa. Bilang Hudyo, pumapasok siya ron, hindi upang makipagkwentuhan kung ano-ano man,
Ang kanyang ginagawa, nagbabahagi siya ng salita ng Diyos sa kanyang pangangaral. Ngayon, nagkataon naman po, ibinigay sa kanya yung libro ni Isaias. No, ng mga papel noon, nirorolyo pa nilang gano'n, no? Nirorolyo. Yung pag nanood ka ng pelikula, sa common sa mga Chinese, yung mga sulat ng mga Chinese, nakarolyo, gaganunin. Nakita nyo yun? Tapos binabasa yun. Yan, ganyan din. Ang mga kasulatan noon, sila naman noon, ang ugali nila, yung mga kasulatan nasa mga jar. Nakakita na kayo nagtitinda ng mga, ano ba yung ginagamit sa eskwelahan, yung malalapad? Yung malalapad, kartulina. Hindi ba yung kartulina nakarolyo? Tapos nakapasok doon sa lalagyan, yung plastic. Nakatusok para nakatayo sila. Ganon ang estilo noon. Yun naman kasulatan noon, nasa jar. Jar. Yung mga magagandang jar, ano? Ngayon, ang inabot sa kanya ay yung sulat ni Propeta Isaias. Ang nakasulat dito ay ganito. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Nang binigay sa kanya, binuklat niyang ganyan, ayan, binasa na yon. Yung binasa niyang yon, ang sabi ni Jesus ay, anong sabi ni Jesus dito? Sa 20, inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Yan. Ano daw yung kasulatan? Meron nakalagay dito na binabasa doon sa kasulatan ng ganito, sabi niya. Ito, sa 21. At sinabi niya sa kanila, yung mga tao sa loob ng sinagoga, ang kasulatang ito, yan, inyong narinig ay natupad ngayon. Yun laman ng kasulatan, para pelikula script, na sinulat ni Propeta Isaias, ula yon. Ula patungkol kay Jesus. Na nung binasa ni Jesus yon, itong nakasulat na ito, sabi niya, natupad ngayon. Kailan yung ngayon? Nang basahin niya. Na yung sinasabi doon, ang kinauukulan niya ay si Jesus. Yung sinulat ni Isaias. Isipin niyo po, gaano nakatagal ang panahon na nabuhay si Isaias at panahon pa ni Jesus nung basahin yun. Kaya sinabi ni Jesus, yun nakatala dito. Yung binasa niya. Kung meron kayong libro ay Biblia, basahin nyo na lang, ano? Anong sabi niya sa 18? Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Yan. Ang nagsasalita si Jesus habang binabasa yung sulat ni Propeta Isaias na ako yan, ako yan. Kumbaga parang ganito, kung meron siyang kausap, sabi ni Isaias, itong babasahin kong ito na sinulat ni Isaias, ito ay tinutungkol sa akin. Ganon na sabi ni Jesus. Yun ang kanyang paliwanag. Pansinin nyo ha. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. O kita nyo? The Spirit of God upon me. Yan. Ano pa sabi niya? Sapagkat tinirang niya ko upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Anong sabi niya? Inirang ako. Oh. Merong umirang kay Jesus. Hindi niya sinabi ang sarili, ay, iirangin ko nga ang sarili. Hindi. Siya mismo ang nagsabi, inirang ako. Sino yung umirang kay Jesus? Yung sinasabi niyang, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Ang tanda na siya inirang ng Diyos, ang kanyang ama, ay yung sumasa akin ang kanyang Espiritu. Yon. Yun ang tanda
ng pagkahirang sa kanya. Ano po? Hindi nyo pwedeng questionin ito. Kasi salita ni Jesus ito. Pag question nyo ito, lalabas lahat nilalabanan ninyo si Jesus. Halimbawa, ay hindi si Jesus yan. Mali ka na. Lalabas ngayon, anti-Christ ka na. Ano? Hindi mo pwedeng kontrahin ito. Sa sunod na talata, sa ito, at ay kadugtong, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi. Dito naman sinabi niya, isinugo ako. Yung pagkasugo sa kanya, yung pagka-appoint sa kanya ng kanyang ama, at the same time, nang dumapo sa kanya yung Spirit of God, sumasagi ng Espiritu ng Panginoon, yun ay tanda ng pagsusugo niya sa kanya. Kaya sinabi niya, sinugo ako. Kagaya ng mga 12 apostol niya sa panahon ng Pentecostes. Ang sabi ni Jesus, wag muna kayong aalis sa, ito babasahin natin. Doon sa Gawa, anong sabi niya? Hanggat hindi kayo sasangkapan ng kapangyarihan ng Diyos, na walang iba kundi yung Espiritu ng Diyos, which is yung nangyari sa kanya, at the same time, mangyari din sa mga apostoles niya. Ito. Tignan lang natin, ano? Ito. Dito sa Gawa 1, sa 4 lang natin basahin. Samantalang si kasama nila, yung mga apostol, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, pintahin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Ayan. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sabi niya, ano po? Kasi meron silang inihintay. Ito. Tignan natin dito, ano? Merong pangyayari dito na nakalagay dito, sabi niya, ito. Ano po, hinanap lang natin. Kasi sabi niya, hintayin, ano, meron silang hihintayin. Ito. Sa 8, verse 8 naman. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, sasangkapan sila ng Espiritu Santo at sila'y magiging saksi ni Jesus. Ibig sabihin, yung nakita nila kay Jesus, yun ang sasaksiyan nila, yun ang ikikwento nila sa harap ng mga tao. Ano? Kapag sila'y nasangkapan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Ito, tuloy natin. Tignan natin. Nakalagay dito yun, ano? Ito. Nanap lang po natin, ano, para specific lang. Kung paano sila ay napuspos. Kasi napuspos sila dito, ano? Titignan lang natin. Huwag lang kayong mahinip, ano? Ang sabi rito, dito sa ito, pagdating sa chapter 2 ng Gawa, nagkatipon silang lahat sa verse 1
sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. 2. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas sa hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 3. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ayun, yung nangyari sa Pentecostes do sa mga alagad o mga apostol kina Pedro ay nangyari din kay Yesus sa panahon nito. Yung binabasa natin na Lucas chapter 4, yung tungkol kay Isaias na inula patungkol kay Yesus na sinabi niya, Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Yun ang tanda ng pagkasugo nila. At ganon din yung mga apostol na sinabi ni Jesus, wag muna kayong aalis hanggat hindi nyo tatanggapin yung pangako, yung Espiritu Santo sa inyo. Kaya nung tinanggap nila yon, nagsimula na silang mangaral sa kanilang panahon, sa panahon ng Pentecostes. Ganyan din si Jesus. Nagsimula ring mangaral si Jesus sa panahon na yon, na ang kinaugalian niya, pumapasok siya sa sinagoga ng mga Hudyo. Kasi si Jesus lahi ng Hudyo. Ano po? Ngayon, ang nakalagay doon ay ito, yung mga binabasa ko. Anong nakalagay? Sa 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita, yung salita ng Diyos. Good news, good tiding. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayahin ng mga inaapi. So, yung mga tinutukoy na kalagayan ng tao rito, na sinabi niya, sabi niya, yung bulag makakakita, yung mga bihag lalaya, tsaka, ano pa, mahirap. Lahat ng yon, kapag tinanggap mo si Jesus, lahat kung saan ka nakapasok sa katangian na binanggit na yon, kung ano yung nakalagay doon, makakamit mo sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus. Kasi nga, yung kinatuparan ng ulang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ganon din po nangyari sa mga apostol. Nagsimula silang mangaral sa panahon na tinanggap na nila yung Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya naging matapang sila sa pangangaral sa panahon ng Pentecostes. Ngayon, yung pangangaral hindi nawawala ng mga, ang tawag dito, yung mga oposisyon. Opposition means nag-o-oppose o kumukontra. Kontrabida. Kumbaga sa pelikula, kung may bida, may kontrabida. Ano po, yung opposition. Maging sa panahon na nangangaral si Jesus, yung mismong kababayan niyang mga Hudyo, sila yung nag-o-oppose sa kanya. Sa panahon naman nangaral ang mga apostol, yung mga kababayan din nila ang kumukontra din sa kanila. Pero, gaya ng nakasulat, napuspos sila ng Espiritu Santo. Kapag mapupuspos ka ng Espiritu Santo, magiging malakas ang loob mo, matapang ka. Walang pwedeng pumigil sa iyo kasi inappoint ka ng Diyos upang ang kanya salita ay dalhin sa tao. Pag ang Diyos ang kumilos, walang makakapigil dyan. Hanggang kamatayan. Kaya nga yung si Jesus, nahinto lang yan, dong siya atulan ng kamatayan. At ang mga apostol, nahinto din sila sa pangangaral, nangatulan din sila ng kamatayan. At sila lahat ay namatay. Hanggang kamatayan. Tingnan natin si Jesus. Sa Pilipos, chapter 2. Ang sabi rito sa 5,
Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. 6. Kahit taglay niyang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Kita niyo po? Saan umantong ang pangangaral ni Jesus? Kamatayan sa krus. Saan umantong ang mga apostol? Sa kamatayan din. Kasi po, puspos sila ng Espiritu ng Diyos. Na kapag nasa kanila ang Espiritu ng Diyos, talagang hindi mapipigilan yan ang kanilang pangangaral. Bakit? Diyos po nag-asay sa iyo eh. Kapag itunuka ka ng Diyos, kahit anong gawin nila, hindi ka nila mapipigilan. Ano po? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumayo. Ayan. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, sa Diyos. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. 11. At ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yan. Nakita niyo po ang sulat ni Apostol Pablo? Ang kanyang pangangaral, nagwakas hanggang kamatayan sa krus. Alam niyo, nung nakapako sa krus, anong sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Nakapako na. Yung paring mga tao ang iniintindi niya. O hindi po ba, nung nakapako na sa krus, nagligtas siya. Yung isang kriminal na pusakal, di ba naligtas yung isa? Pero yung isa hindi, kasi hindi siya sumuko kay Jesus. Yung isa, sumuko kay Jesus. Oh, anong sabi nung isa? Jesus, kapag nasa iyong kaharian ka na, alalahanin mo ko. Anong sabi ni Jesus? Oo, isasama kita ngayon din. Yung isa naman, wala. Nilait-lait pa si Jesus. Sige nga, ikaw ba ang anak ng Diyos? Bumaba ka nga dyan, iligtas mo kami. Pati ang sarili mo. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Kaya nung nasa krus na si Jesus na malapit ng mamatay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ngayon si Jesus ay nasa langit na. Patuloy pa ba siyang nagliligtas? Kasi sabi ng iba, si Jesus naman namatay na eh. Yung laman ng utak nila, magulo. Yun ang pulburon. Body of Christ lang naman namatay. Yung katawan lang, lupa lang naman namatay. O yan, kita nyo po na na-review si Brother Marlon. Ayan, sumasagot siya. Tama naman yung sagot niya. Pre, katawan lupa yun, madaling patayin yun. Pero espiritu, hindi mapapatayin. Okay, nasa na ba ibabasay ko? Wala siya. Sumagot kasi siya. Wala yung gusto kong basahin. Buti bumalik. Minsan napapatawa po ako ni Brother Marlon eh. Alam niya, mababaw lang kasi kaligayahan ko. Yung magsasalita siya, kung minsan napapasaya ako eh. Ito binasa ko yung Lucas chapter 4. Ano? Kung may Biblia kayo, basahin nyo rin yun. Ano? Nagliligtas ang Diyos through Jesus. Sabi naman dito sa Hebreo, sa 22, chapter 7:22. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus siyang katiyakan na mas mabuting tipan. 23. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pare. Dahil namamatay sila, hindi sila nakakapagpatuloy sa panunungkulan. 24.
Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. O kita nyo po? Yan ba sinasabi nilang patay? Kasi ganito sinasabi ng mga antikristo. Meron bang Diyos na mamatay? Kasi nga po, namatay sa krus si Jesus. Meron bang Diyos na gugutom? Kasi sa panahon na nabuhay sa maguli, naganap siya ng pagkain sa panahon nila Pedro. Meron ba kayong iniyaw dyan? Sabi niya, halika kayo, kumain tayo. Kaya yung mga antikristo, yan ang kanilang panangga. Meron bang Diyos na nagugutom? Meron bang Diyos na mamatay? Di po ba? Mga pilosopo lang yun. Pakalawang. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. O, kita nyo? Sa verse 24. Kaya't walang katapusan ng kanyang pagkapari. 25. Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So, yung kayang ginawa sa chapter 4 ng Lucas, hanggang sa langit, ginagawa niya pa rin ang tungkulin niya. Anong sabi? Nagliligtas sa pamamagitan niya yung lumalapit sa Diyos. At ano pa? Namamagitan sa pagitan ng Diyos at sa tao. Sa kanila. Tao po yun. Oh. May ilagay dyan, Rom. Kaya yung si Jesus po, kaya sinugo siya ng Diyos dito, napospos ng Espiritu, upang yung salita ng Diyos ay kanya salitahin. Tingnan nyo. Doon sa chapter 12 lang 1. Anong sabi ni Jesus doon? Basahin natin, ano? Chapter 12 lang 1. Dito sa 49 at saka 50. Anong sabi? Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. O kita nyo po. Ang Ama na nagsugo sa akin ng siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. O, nang mapuspos ng Espiritu si Jesus, sabi siya mismo, sinabi niya, sumasahagin ng Espiritu ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yun ang kanyang sasabihin. Oh. Pwede magsalita si Jesus ng kanyang sariling salita, pero hindi nga eh. Hindi. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang kanyang ipahayag. Bakit? Kasi nga po, puspos siya ng Espiritu. Sa verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. O kita nyo? Dahil nasa kanya yung Spirit of God. Kaya sa panahon niya, lahat ng kanya sinasabi, lahat yun galing sa Diyos. Lahat niyang ipinapahayag, lahat yun pahayag ng Diyos sa pamamagitan niya. Oh. Sinugo ako, sabi niya. Siyempre, pag sinugo ka, parang ganito. Pag presidente ka, siyempre, maglalagay ka ng executive secretary. Kapag, halimbawa, hindi ka pwedeng pumunta sa ganitong okasyon, ang papupuntahin mo, yung executive secretary mo. Na kung anong sasabihin ng executive secretary mo, parang ikaw yung nagsasalita. Kaya sinasabi nila, wala po ang ating presidente, hindi siya makakarating kasi po meron siya dinaluhan na ibang pagtitipon at meron po siya pinasasabi. O, yung sulat ngayon. Sinabi ng Pangulo ganito, yan, binabasa ng executive secretary yun. Parang kay Jesus, ang binabasa ni Jesus, yung sulat ng kanyang ama, na inula ni Isayas, na sinabi niya, ito nakasulat na ito, natupad ngayon. Natupad ngayon.
So, anong nangyari? Nang binanggit niya sa harap ng sinagoga, yon. Tingnan natin yung Lucas pa rin. Balik tayo sa Lucas. Chapter 4, ano? Anong nangyari? Ganito ang sinabi. Sa 22, 4:22. Pinuri siya ng lahat. Kita nyo po. Pagkatapos niyang basahin yung sulat ni Isaias patungkol sa kanya, anong sabi? Pinuri siya ng lahat ng mga tao. O ito sa 22, pinuri siya ng lahat. O. Of course, yung lahat na yung tao kasi nasa loob ng sinagoga eh. At tumanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Oh. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Yan. Yun ang iba, yung iba, siyempre nakita nila si Jesus lumaki sa piling ni Maria, kaya nasabi nila, hindi ba ito yung anak ni Jose? Pero bago nila sinabi yung anak ni Jose, anong sabi nila? Pinuri siya ng lahat at tumanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Kasi nga po, nasa kanya yung Spirit of God. Kaya siya ay nangaral, ubod ng tapang hanggang kamatayan. At si Jesus ngayon nasa langit ay patuloy siyang nagliligtas at namamagitan sa mga tao. Yun din ang trabaho niya noon. Siya ay nangangaral dito sa lupa. Nagliligtas pa rin siya ng tao. Yung kasi ang kanyang misyon. Ganon din po ang mga misyon ng kanyang mga apostol. Buti na lang, may sulat silang iniwan at ating nagagamit ngayon. Kaya kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang inyong buhay kay Jesus, panahon na kaibigan, isuko ninyo. Bakit? Kailan nyo isusuko ang buhay nyo? Kapag isang bulati na lang hindi pumirma? Paano kung bigla nakapirma yung bulate at hindi ka na nakapagsisi? Sayang. Kaya hanggat malakas ka pa, may kakayahan ka pa, isuko mo ng buhay mo kay Jesus. Bakit? Si Jesus lang po pwedeng magdala sa atin sa langit. Ang nakalagay doon, sa chapter 7 ng uling binasa natin kanina sa mga Hebreo, siya ay nabubuhay magpakailanman, ay namamalaging nabubuhay magpakailanman. Siya ay nagliligtas sa lahat ng mga lumalapit sa Diyos at namamagitan sa pamamagitan niya. Panahon na po kaibigan, lalo na ngayon sa panahon natin, ang gulo-gulo na po ng ating bansang Pilipinas. Ano po? Pinakamagulo yung mga politiko. Para sila nagboboksik. Panoorin niyo sa balita. Para silang mga bata na nagawa ng mga candy. Ganon sila ngayon. Ano po? Hindi kasali yun ha. Halimbawa ka ako. Isuko niyo pong buhay niyo, tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at ari ng inyong buhay. Salamat po Panginoon Diyos sa katotohanan, sa liwanag ng turo at aral mo sa amin. Salamat po, i-bless mo po ngayon ang nasa loob ng tahanan nito, si Brother Marlon. Ito, pakikita po natin, gagano natin yung roll camera, roll. Ayan, roll camera daw po. Ito na. Ayan. Dahan-dahan. Unang makita ninyo, guwapo. Dahan-dahan natin igalaw. Artistahing guwapo. Yan. Ano naman tawag doon? Artistahing maganda. Sino naman yan? Bentot na extra eh. Bentot daw. Yan. Sino naman yan? Siyempre, kung may hari, may reyna. Si Sister Josie. Yan. Nandito po kami ngayon sa tahanan nila upang magsagawa ng home Bible study. Sana kaibigan, wag po kayong magsawa na manood ng video. Wag din kayong
anong tawag dito? Kung meron po kayong comment, pwede po kayo mag-comment sa ibaba, ano? Siguraduhin nyo lang po kung magko-comment kayo, biblical din po ang gino-comment ninyo with na meron chapter and verse, ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tandaan nyo po, malapit na dumating ang Panginoong Yesus. Paano kung hindi nyo isusukong buhay nyo? Sasabihin ni Jesus, di ka kasali, di mo kasi sinuko ang buhay mo. Di ba nakakatakot. Ano po? Like nyo na pong like ang video ito, i-share nyo nang i-share. Kayong mga nasiyaran, share nyo nang i-share din sa inyong mga kakilala. Hindi naman po masamang mag-share ng tungkol sa salita ng Diyos, lalo naman kung binabasa natin ito, amen, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Hindi ko po Biblia ito ng mga pastor. Ayan o. 13 pastor po ang sumasangayon dito sa Biblia ginamit natin. Ito po. By the way, ito pong inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Okay, picture lang po, ano? Okay, okay, picture. Video mo na. Ben, no? Hindi to kabit na, hindi ko eh. Dito kadali yun, yun. Ayan, no? Ayun. Huwag ka kasing, huwag ka muna kasi malikot na Tingin ka masyado. muna, tingin ka muna. Ayan. Saan na? Yan. Hindi mo pinipindot, sa gitna. Hindi, mamaya na lang. Sige. Sa gitna nga. Hanggang dito na lamang po, ano? God bless us all po. Bye-bye!